Say hi! Yes, namiss namin kayo. So, muli dito po ulit ang Bukawi PNP upang kayo po ay makadaupang pala at magkaroon po tayong small discussion lang po regarding po sa mga nakapanahong mga issue at talakayan with regards po sa ating women and children protection best. So, hindi mo kapangabain pa, tawagin po natin ang chief po ng WCPD. So, po yung mahawak ng mga kaso ng mga kabataan at mga kababaihan sa ating bayan po ng Bukawi. So, palakpakan po natin. Sergeant Lou ngayon. Ayan, bonito. Ayaw yan. Lobatsan, kaya pala kailangan nakaganito. Ayan. Yung mga nandito po ba is bago po ba na rinig ng mga ito, yung Be Careful natin, tsaka Project Kuya, ngayon lang po. Yung Kuya ngayon lang, pero yung Be Careful dati na po, kay Ma'am Dorina pa po. Kasi kung i-explain ko, kung yung Project Be Careful po na yan, is yan po parang solusyon sa nangyari ng krimen. Yan po yan. Ang Project Kuya naman po, yan po ay para ma-prevent or para hindi na po mangyari yung mga krimen na mga vowsy cases na yon na haharapin. So sa tingin ninyo, anong mas maganda? Yung Be Careful o yung Kuya? Po? Parehas na lang. Kasi yung dito, kasi inuungkat na po natin yung yung tapos na. Yun po yung solusyon sa nangyari na. Pero yun, parang huwag mangyari. Diba? Ang gusto natin, huwag nang mangyari. Kasi mas mahirap pag solusyonan pag nangyari na di ba? Parang sakit. Yun. Tama po yun. Yun po ang ating Project Kuya. Kaya po siya nakaganyan. Bakit Kuya? Kasi ang pinupunterya po natin is yung mga kuya, which na sila po yung gumagawa po hindi ko naman sinasabi po na mga kuya po, sila po ang gumagawa ng krimen Pero kalimitan po, sa lahat po ng natin, mga 1% lang po mga babae ang gumawa. Pero karamihan po sa vowsy is mga lalaki po. Kasi ang vowsy po is talaga po sa mga babae nakaprotekta po ito. Kung kayo po mga kuya, sinasaktan naman po, hindi po sa akin, kundi po sa General Invest. Kung nangangaliwa po yung mga asawa ninyo, hindi po sa akin, sa General Invest po yun. Doon po kayo magrereklamo. So, pasensya na po kasi yung mga pupunta sa istasyon, sinasabi, kinakaliwa o nangangabit yung mga asawa nila o di kaya pinapalo sila ng electric pan ng mga asawa nilang babae. Sabi ko, pasensya na po, pero hindi po sa akin yun, sa baba na po. Yun po. Kasi ngayon po talaga, dati-dati, ang mga kalalakihan po, hindi po talaga nagrereklamo. Kahit anong matanggap nilang pananakit, physical man yan or emotional, hindi. Kasi ang sasabihin nila, malakas kami. Nakakahiya na sabihin ko, ginaganon ako ng asawa ko. Macho ako, ganun po Kaya iba, nagiinom. Minsan pa, mas malala po, nagpapakamatay po sila. Kasi hindi nila kaya Diba? May mga mababait kasi mga lalaki, hindi makanti yung asawa nila. Sana yung mga na babae, maluluret, sana yung maging asawa nila, yung malurit din na lalaki. Tapos yung mabait na babae, sa mabait naman na lalaki, kaya lang hindi po pwede Sabi ko nga, kung meron akong kapangyarihan na pwede kong pagpalitin yung asawa ng bawat isa sa inyo, kung sinong mabait sa mabait, yung masama dun sa masama, ginawa ko na. Hindi po Minsan sasabihin nila, opposite attracts. Tama ba yun? O sino yung opposite yun ng nila? Opo. Sa bagay, negative tsaka positive, Yun po. So, yun. Yung sa akin po, alam naman po ninyo, ang hawak po natin is 9262. Yun po yung hindi pwede pong pag-usapan sa barangay, hindi pwede pong i-mediate. Kaya lang po, sa atin po, bilang Pilipino po kasi, nakaugalian natin na pagka may mag-asawa, yung mga lolo-lola natin, baka pwede pag-usapin para magkasundo. Minsan naman po, yun talaga ang gusto ng mag-asawa. Diba? Anong magagawa natin kung
sasabihin niya na baka pwede mag-usap muna kami dito sa barangay para pag-usapan na lang namin, huwalay na lang kami, tapos sustento na lang ng mga bata. Kasi ang sasabihin ni Bausi, hindi, kayo na dun sa, sa police station na kayo kasi hindi na po pang sa aming barangay yan kasi Bausi po yan. Bawal po sa amin yan. Kaya lang, yun nga, sasabihin mag-asawa, baka pwede. Pwede naman. Pag-usapin, kayo na lang mag-usap. Kung anong mapag-usapan ninyo, for record lang po yun. Pero hindi kayo i-initiate na walang mamamagit na, ganito na lang gawin nyo, ganito, ganyan, ganyan. Kayo na po ang magkakasundo doon. Pagkatapos ng pag-uusap na yun, na minsan, pagka po may gulo na naman ulit, sa police station na po kayo mag-usap. At pag nasa police station po kayo, ito po tatandaan natin, hindi ko po kayo mag-uusapin sa police station. So kung nagreklamo po si babae, huwag po ninyo i-expect na pag nagpunta kayo sa police station, papatawag ko yung asawa niyo. Hindi ko po gagawin yun kasi sa police station kaso na po, no? Yun po yung tatandaan nyo, kasi may pupunta po doon, maraming ulit na po, patawag daw yung asawa niya. O di kaya naman, sasabihin, pakulong. O, tapos inano yung asawa niya, sabihin niya, ma'am, bakit po ninyo ginawa ng kaso? Hindi ko naman kakasuhan. Paano ginawa ko ng kaso? Ikaw nagsabi na sinuntok ka, yun yung kaso doon. Hindi naman ako ang gumawa ng kaso, kwento mo lang yun. Pinirmahan mo to na yun ang demanda mo o yun ang ginawa ng asawa mo sa'yo, sasabihin mo sa akin, ayaw mo na. So, yun po yung ipabatid natin sa ating mga kakilala, sa kapitbahay na kapag nagpunta po ng police station, siguraduhin po na talagang gusto pong magkaso. Kasi sa police station, hindi ko po kayo pinapaharap. Barangay po, pwede po kayo magharap dito. Para may may nakatingin, may nakabantay, kasi baka mamaya magsintukan kayo. Kaya pwede. Pero once lang po yun gagawin. No? So yun po ang Bausi, hindi po pwede sa barangay. No? Yun yung natin. Kaya lang, kung ang kahilingan, baka pwede, kahit isang beses lang, makapag-usap kami, pagka hindi talaga nagkasundo, itutuloy ko na yung kaso. Ganun po Yun lang po ang hindi pwede. Pero pagdating naman po sa RA 7610, yun po yung mga batang sinaktan, minura, yun po pwede pong pag-usapan sa barangay, yun po yung kailangan ng CFA. Ngayon po kasi, sabi ng DILG is, mga Bausi na kaso, hindi pwedeng barangay. Yun nga po yun, yung sinasabi kong RA 9262. Yung sa mga asawa at saka sa anak. Ngayon, bakit madamay ang anak? Ay 7610 naman yung sa anak. Kasi nga, yun yung nakapanood sa RA 9262. Asawa at anak ng suspect o yung gumawa ng krimen. Kaya kasama si bata. Pero kung si bata, ang nanakit ay hindi naman tatay, paano hindi pwedeng pag-usapan? Ang sabi ni court, kailangan pagka minor ang nasaktan, less serious yung yung natamo niya na injury. Gusto ni court, meron pong CFA, Certification to File Action daw. So yun yung pinag-anuhan namin. Bakit sabi ni DILG? Tapos ngayon naisip ko, oo nga pala, ang Bausi is yung RA 9262 lang. Hindi mo kasama ang RA 7610. Yun po yun. Kaya kung nasaktan, nasampal yung anak nyo, pasensya na po, ipapabalik ko po yun sa barangay para po magkaroon po kayo ng pag-uusap. I-mediate po kayo ng barangay. Pag hindi po nagkasundo yun, bibigyan po kayo ni barangay ng CFA po. Yun po yung dadalhin niyo sa akin para magawan po natin ng demanda. Yun po yung pagkakaiba nung sa RA 9262 na hindi pwedeng pa-mediate ng barangay at saka RA 7610 na pwede pong i-mediate po ng barangay. So yun po yun na sana naipaliwanag ko ng gusto at nakuha na po natin. Kasi marami pong tanong doon. Kasi minor to, inuturesyo na to. Kasi minor po yung biktima. Hindi po. Pagka physical abuse po, kailangan po pag-usapan sa barangay, CFA muna bago po gawan ng demanda. Yun po yun. So yun, balik tayo sa RA 9262. Katulad pa din po ng dati, mayroon po physical, psychological, financial, tsaka marital. Meron din isa pa, economic. Yung physical abuse natin, ang kailangan po para makapag-demanda within 24 hours nakapagpa-medical po yung babae. Now, pagkalagpas po ng 24 hours, pasensya na po, hindi ko po kayo gagawan po ng demanda. Pero pwede pa din po kayo magsampa ng demanda, yun nga lang po, magpa-private lawyer po kayo.
Kasi hindi po tatanggapin ni court na ang pulis po ang gumawa ng demanda na lagpas na po 24 hours po yung medical niya. At ang alam ko din po sa hospital, pag lagpas medical, ay lagpas 24 hours, pag sasabihin mong gagamitin mo sa kaso, hindi din po nila tatanggapin. Hindi ko lang po alam sa iba. Tapos ngayon, sabi ko kasi po na ang hospital Johnny natin, pwede po magpa-medical doon, pwede naman po. Kaya lang pagka walang-wala po yung victim natin, at ang magbabayad ay si Vauci o kaya si Tanod, Santa Maria na lang po ha, kasi 50 pesos po doon. Sa Johnny Hospital po, 200 pesos. At pasensya na po kasi nung isang araw ko lang nalaman nung meron akong hawak na kaso. Ako po nagbayad kasi. Sabi nila, 200 pesos, dalawa sila, di 400 pesos. Nagulat ako, ha? Bakit? Tapos yun po ang ano nila dito, 200 pesos pa lang. Ngayon ko lang po kasi nalaman yun. Kaya pasensya na po, ha? Baka sabihin ninyo, pinapapunta ninyo ako sa mahal. Ngayon ko lang din po nalaman. So ngayon, sinasabi ko na po sa inyo. Kung wala po, kaya lang malayo sa Santa Maria. Mura lang po yun. Pero kung gusto nyo mabilisan at mas malapit sa Johnny Hospital, pero yun nga po, 200 pesos po ang medical para makuha po ninyo yung result din po. So yun po sa physical natin, wala namang nabago, yun pa din po yun. Within 24 hours, kailangan may medical. Ngayon po ang tanong, paano kung sa medical negative? Walang nakitang kahit anong sugat, anong pasa, kasi may mga iba magaling umarte lang. Syempre, hindi din naman ako doktor, hindi din ako nakakabasa ng isip ng tao para alam mo kung totoo, hindi yung sinasabi. So ngayon, pagka nag-negative ang medical ninyo, ganun din po, parang din, pagkalagpas 24 hours, kailangan po mag-private lawyer na lang po kayo. Hindi ko po kayo gagawa ng demanda din pagka negative po yung inyong medical certificate. Ngayon po, sa psychological, sino po yung mga napagsasabihan ditong pangit? Ay, ikaw? Mataba! Ikaw din ulit. Ano ba yan? Lahat na lang. Minumura, yung mga ganon. Okay? Minumura ng mga asawa. Asawa mo ba ate ang ganon? Mumura sa'yo? Tapos sabi niya, mahal, baka pwede magturo na ako kasi malaki na yung anak natin, 5 years old na, pwede ko lang isama sa school. O kaya nag-aaral na. Sasabihin mo, hindi pwede. O kaya hindi mo diretsyahan sabihin hindi pwede. Ang gagawin mo, sasadyain mong bukisin na naman ulit para hindi makapag-ano. Diba? Yung parang inaano mo siya, pinipigilan mong i-practice kung ano yung dapat niyang gawin. O ayaw mo na maging, yung maging guro para kasi baka nga naman maagaw lang po teacher, ganun po ba yun? Pwede din, yun. Makasarili, gusto niya, dyan ka lang, ako na dito, kaya lang, pagka nangihingi ng pambili ng sinusumbat, yun din, yun, masakit din po yun. Isa pa, may alaga kayong mga kambing. Ginawa mo, binenta mo lahat, di pisong duli, hindi mo binigyan yung asawa mo, samantalang siya ang nagpapakain sa mga kambing. Ikanamit din po yun, kasi sa mag-asawa, lahat po ng ari-arian, lalo at kasal kayo, sa inyo na po yun, conjugal na po yun, yun po yun. Sa asawa, pinilit, pagka-uwi, o di kaya pagkagabi, ganun ng ganun, kalabit ng kalabit. Pagka hindi pinagbigyan, suntok, tadyak. Meron po ba? Kasi ang sabi nila, bakit may marital rape pa? Asawa ko yan. Bilang asawa ko, kaya nga inasawa ko para ibigay niya lahat Para gawin niya lahat Diba? Kaya lang, sa batas natin, bawal daw pong pilitin ng mga babae. Bawal pilitin po ang babae. Pero pagka ikaw lalaki, gustong-gusto niya, talagang pumapatong na, wala kang gagawin, kailangan mong gawin. Bakit? Papasok sa psychological, pag di mo pinagbigyan, kasi mag-iisip, bakit ayaw tumayo niyan? Bakit? May babae ka? Yun, sasama na naman ang loob ni babae. Erectile dysfunction. Pagka may napanood po ako pagka ganun daw, marami daw pwedeng gamitin. Meron dito, sa part na ito, pataas. Meron ba dito? Meron daw po. Tapos meron din, ganito ulit. Huwag naman yung paaha. Okay na dito, paataas. Yan ang gamitin nyo. Kaya bilhan mo sa Shopee. May nabibili na po sa Shopee. Pagka talagang hindi na buong gabi, gustong ganun ang gawin-gawin. Bili po sa Shopee. Kaya lang, pinagtatawanan
naman natin, pero minsan po kasi yun po kasi ang pinag-aawayan. Minsan, ang problema, gusto naman ni babae. Kaya lang, itong si lalaki, kung saan butas gustong ipasok. Kaya umaayaw si asawa. Dahil din sa pinapanood ninyo sa social media kung ano-ano, kaya yun, i-apply nga natin yun, gusto ko yun. Eh syempre, si babae, ayaw niya. Naisip niya, pagka nagdudumi nga ako at matigas yun, masakit, iyan pa kaya ipapasok mo dito. O, di ba? O, di kaya naman, hindi naman nagbibigay ng sustento. Ang dami-dami, may condom naman dyan. O, mag-pills na lang yung babae. O, di kaya naman, kakasalubong ba? Yun agad ang gagawin, kaya nabubuntes. Diba? Tapos hindi mo naisip na paano mo gagawin kung paano gagawin sa pera na ibibigay doon, kulang pa sa pamilya, pambuhay sa mga anak, tapos mag-aanak ka pa sa iba, tapos hindi mo pa sustentuhan. O di kaya sarili mong pamilya, sarili mong anak, hindi mo masustentuhan, tapos andun ka kung saan-saan ka nagbubuhay binata, di ba? So yun, sa financial abuse natin, court na po kayo, no? Diretso na po sa korte yun. Sa PAW po yun ha, family court na po ang bahala. Hindi na po hinahawakan kasi ng pulis yan. Sa court na po. Pero ito tandaan natin, dapat daw within 6 months, hindi nagsustento yung lalaki, doon pwedeng kasuhan. Kaya lang, pwede na po, pagka hindi talaga nagsustento, punta na po kayo ng malolos. I-advise na po kayo ng mga abogado kung anong dapat ninyong gawin. Kasi dati-dati, hawak din po namin yan, financial. Kaya lang nagkakaproblema kami, anong ebidensya niya? Eh paano kung nag-usap sa barangay, may mga ebidensyang every 2 months, every 3 months, magbibigay. Eh hindi ko na kompleto po yung 6 months na hindi nagbigay ng sustento. Eh hindi na makakasuhan. Pero dahil kailangan po pinilit, binigyan ng pera, kasi bata. O, di ba? O di kayo sabahin, ipo-promote, basta pumatong siya, ano bang pwedeng gawin? Basta ang pinaka-importante, pinilit na hindi mo ginusto. Yun lang yun, hindi mo ginusto yung nangyari sa'yo. Nangyari lang yun kasi pinilit ka, tinakot ka, may kapalit, dahil bata ka nga. Yung kapalit kasi, sa bata lang yun. Sa ating mga matatanda, abay, huwag niyong sabihin na dahil may kapalit yun ha, ay sasabihin tayo na teeny, di ba? Tumahimik ka dahil may kapalit, pumayag ka na, kahit hindi mo gusto, imposible yun, di ba? So yun ha, dapat pinilit po ang ginahasa. Hindi yung nag-inuman kayo, alam mo nang may bakulaw dyan sa may lamesa nyo, inom ka pa din ng inom. Alam mo nang ginaganon-ganon ka na ng kasama mo, tahimik ka pa din, go ka pa din sa pag-inom. Kasi ang magiging notion kasi ng lalaki doon, di ba? Pagka hinawak-hawakan mo, payag at gumagano pa, tumatawa-tawa pa siya doon. Ang sasabihin ng mga kalalakihan, gustong-gusto ninyo yung ginagawa sa inyo. No? Pagka ayaw kasi, di ba pagka ayaw naman natin, ayaw talaga, aalis na tayo, kahit gaano kasarap yung inom. Diba? O hindi. Importante ang inom, kahit na anong mangyari sa'yo dyan, basta makainom ka. Baka important yung alak, gusto mo, makainom o makatikim nun. Kasi mamaya pabubuksan, di ba? Doon tayo kasi nasusuko yung sasabihin.